shoutout, may kami-kalab shoutout, Mapsat. Ito, nandito tayo kay Secretary Llamas. Mukhang ito, first time ko rin makakunto, no? Pero nakita ko sa title pa lang, mukhang maganda to. At ikaiyak na magarapata. Okay, pasok, Secretary Llamas. Ukol dito, Ronald Llamas, Lenny Rafi versus Sara Aimee. Anong sinabi ng Okta survey sa 2028? Pasok! Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former Cabinet Secretary at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Happy weekend na. Pero bago yan, Friday muna. At pag-usapan lang po natin, let's recap itong impeachment trial this week. Sir Ronald, ano po ang masasabi ninyo dun sa naging impeachment trial this week, lalo na nung tinawag rin ng ilang legal experts, and I believe ikaw rin po you agreed nung sinabi nila na tila scam o na misuse yung confidential funds ng OVP at DepEd? Well, dati kasi ay alam na natin yung mga aliases na pinagtatawanan natin. Si Piatos, si Tempura, si Nova, nadagdagan na ni Andy Lim, etc. Pero lumabas na rin yan sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance. Bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial. Pero may mga bago na sumulpot Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget nung December 22. No, nagre-reimburse sila doon sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw yan ay bawal doon sa rules ng COA. No, ikalawa ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang na-submit. Kaya nga tinanong 'di ba ni Amy Marcos yung mga taga-COA ay ang ibig bang sabihin nito ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw 'yon. Kaya ito yung mga bago na na-discover natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng COA. At sigurado ko marami pa tayong ma-discovering mga bago next week dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd habang si Vice President ang Secretary ng DepEd at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalhin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Rafi Tulfo at saka ni Pia Cayetano, no? Kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week. Naku, kung nagka-collapse nga pala last year, itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no? Next week, kasi malaking bagay nga yan. Siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba? At sabi nga ni Senator Aimee, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya? Ang sabi naman ng COA, hindi po. Dahil every step of the way ay pinipirmahan ito ng head of office, which means the Vice President. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun. Si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly, at actually bawal yun Bawal yun. Dapat yung magdi-distribute niyan, yung disbursing officer. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming drama dito sa article of impeachment na ito sa confidential fund. Actually, kung tutuusin, siguro nga, kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan. Dahil yun na nga medyo sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba? Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa din itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, gamitin na lang natin yung ebidensya nyo dahil manonood pa ako ng Odyssey.
Yung mga ganun bang hirit. Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin para naman tumburol. Buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na Opo. defense lawyer. Tapos sinabi rin niya, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadang ito. Oh. So, hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process. Medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood. Yun nga, nakita nga natin na sabi nga nila maaring part talaga ito nung proseso. At kung gusto mong intindihin, sabi niya, if you look at the bigger picture, ay dahil nga po sa kanyang mga hirit, ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa ka pa, Sir Ronald, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. Naku po, may yan na mga naman. dun sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng social media post si Attorney Virgil Ligutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi niyo dyan? Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw. No? Ngayon siguro, baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko, bahagi lamang yan ng pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binabiolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes. Opo. Pero tingin ko, hindi yan ganun kasama o hindi yan hindi yan mali. Dahil nga, yung mga prosecution ay talaga namang may mga kanyan. May mga Facebook yan. Meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanila, at least for now, kung ano yung bawal at ano yung pwede. Kung sakali na maglalagay sila ng rule sa Lunes, then hindi siya dapat retroactive. Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan. Opo. And puntahan naman po natin yung latest of the survey. Doon nga po Yan sa na. pinakahuling survey Yan nila, na, yung lumabas survey. dito sa hypothetical tandem round ni Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nyo nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible Iyak ba talaga ang mga garapata isang dyan. Leni-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis? Ako po, narangan tayo. O ma-upset sa mga bagong pasok, baka naman, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Talaga to nasa real. Iba ang politika natin ngayon. Posible ba talaga ang isang Leni-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis? Ito, mga naman talaga to nasa realm ng possible. Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-Vice President. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko Leni-Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo, pero at the same time, pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte. No? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Leni Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung posisyon nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kesa at doon sa posibleng niyang katayin. Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya itatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Tama. Kaya tingin ko ay panic time yung Panic kampo ni mode na Sara. talaga. Whether yung kanyang kukuning Vice President ay si Amy Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na at posibleng damaged goods na rin. No? So itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Ninya. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo. Opo. Speaking of the Raffy Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po na senador, sinasabi niyo na baka hindi si Raffy. Ito po ba ay dahil sa yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pwede. Pero kung si Senator Raffy Tulfo ay matalo, wala na. Yes, kaya nga ang Yung risk is halos sigurado greater. ko, ay hindi tatakbo si Raffy Tulfo for a higher position.
Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga 2 years pa naman. No, 2 years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong Vice President ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate President ngayon, at meron din siyang nabubuong traction. No? Okay. So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya. Opo. And last, 2 questions, pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Lauren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa. Sige na ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, totoo ba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, ay, alam kong sagot dyan ni Secretary Llamas. Kasi sabi niya, pupusta ako. Hindi na babalik yan. back-to-back po to yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos. Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa ng biglaan nung mag-ina ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na 'yon, no? Conflict of interest, no? Yung pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso 'yon. At duda ako kung i-risk yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila i-risk yan. Lalo na nakita nila na at least 2 sa kanilang mga kapwa senador ay nakulong na. No, kaya tingin ko hindi naman maitatago na yung dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave, kung hindi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina. No? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman talaga naman siyang hindi naman siya political eh. Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan. Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang 2 anak kay First Lady. Kaya happy birthday pala kay FL. Ano? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Salamat, Secretary Llamas. Naku, hindi talaga magugustuhan na mga garapata to mga kakabsat. Tingnan nyo si Lustay nag-declare na last year pa. Pero yung hindi nagde-declare mukhang tinataob na. Just Lord, what more kung nag-declare na yung 2 yan? Diyos ko po, Rudy. Siya, last topic tayo bago tayo mag-end-map kasi mag-alas 5 na at meron tayong ipipick up na gamit dyan sa kasama natin dyan sa labas, mga kapsat mo. So, countdown tayo sa last topic natin. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Maraming salamat po. At syempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.